Good afternoon mga kabasket. Kumusta po kayo? December 8, 2023. At mag-update tayo kung ano nang ganap dito sa project natin sa greenhouse, yung taniman ng ating bell pepper. Okay, yan na po ang aming pinto. Napaka high-tech. Yan, pasok tayo. So ito yung ating entrance at itong area na to ay naka-designate para sa lettuce. Ayan, zucchini. So, heto na, nakapag ano na tayo. Ngayong umaga ay naglinya na tayo ng ating drip lines. Okay? So, bigyan ko kayo ng summary, no, sa mga ginawa natin. So, unang-una ay nag-layout kahapon, nag-prepare tayo ng bed. So, minake sure natin na yung bed natin ay may nilagay tayong organic fertilizer, may basil tayong nilagay na compost. Okay, review lang natin ha. Ang ibinaysan po natin sa ating bed ay compost, then yung ating coco peat at yung carbonized wood or uling, kaya carbonized rice hull. So ngayong araw naman, after po nun, dumiretso kami sa farm kasi nag-harvest kami ng beans. Yan, nag-harvest tayo ng beans. And ngayon, tuloy natin yung ating trabaho. So, naglinya ng drip lines. So, ang ginamit nating drip lines ay yung number 16 or 16mm na drip lines. At ang distance po natin per hole ay, nasa per meter po. Ang distance per meter ay 30 centimeters. Yan. Yung mga drip lines po kasi mga kaibigan, ay may iba't ibang distance. Meron 25 centimeters, meron 30 centimeters, meron ding 40 centimeters. So, keep in mind po na kapag gumamit po kayo ng 25 centimeters, mas marupok po yun, madali pong malagot. Okay? So kami pinili namin yung gitna, yung 30 centimeters. So in this particular example, so ang ginawa ko po ay normally po kasi sa isang bed dalawang drip lines pwede na po. Dito ginawa kong tatlo para mas madali tayo makapagpatubig. Okay? Mas madali nating mabasa yung ating bed. So now siguro mga 2 days preparation, 2 days drip line test, and then magmamulch tayo, and then taniman na po yan. So depende po sa magiging schedule natin, sa magiging schedule ng ating trabaho. Okay, so drip line test po ay napaka-importante. Okay, dito kasi ang gagawin natin is magko-cover tayo ng mulch, no, para para ma-maintain natin yung moisture level ng ating bed. Ngayon, kapag po kayo nag-cover ng mulch at hindi po ninyo tinest yung inyong drip lines, baka po may mga dry spot hindi nyo po makita. Okay, so yan po. Kaya nakikita ninyo, bago namin coveran pamiya-miya ng mulch yan, niran muna namin yung drip lines ng mga 2 hours siguro. Para makita namin kung saan may mga dry spot. Okay, yung dry spot na sinasabi ko is yung mga katulad nito. Yan yan dry spot. Ibig sabihin po guys, kapag nagtanim ka at naitapat po dyan, so yung early stage ng inyong seedling ay mahihirapan siyang tumubo. Okay, so yun po yung reason. Saka may mga cases na na barado yung inyong emitter. Okay? May mga cases po na barado 'yan. Kaya tinetest natin, tinitingnan natin kung okay ba, tama ba yung yung ating inaasahang magiging pagkakabasa ng ating bed. Tama ba yung distribution ng ng mga tubig. So 'yun. So makikita ninyo dito, ayun may butas doon kasi hiningi lang ako kay tatay ng sobra niyang drip lines, yung titipan na lang namin mamaya. Okay, katulad nun, kung hindi namin tinest bago kami kinuber, hindi namin alam na mayroong tagas na gano'n. So yung mga butas po na ganyan, malaki pong epekto sa pressure distribution sa ating linya. So diyan po tumatagas yung pressure. Ang nagiging resulta po niya, yung pong ating bed na yon, hindi po siya makapaglabas ng tubig ng maayos. Kaya kita nyo, mas mabagal po. Obserbahan nyo guys, mas mabagal yung labas ng tubig doon kaysa dito. Okay? So, malalaman din natin kung sapat ba yung overall pressure, no, sa numbers ng ating mga emitters. Okay. So, yun po importante. Huwag nyo pong i-skip, especially po kung gagamit po kayo ng mulch after po nito, na i-test muna yung system bago po coveran ng mulch. Okay? So, yun po yung isa sa maisasabi ko sa inyo na marami naming natutunang lesson. So, ito po yung ganitong setup ay ginagawa namin sa farm. Ang pagkakaiba lang dito, 3 drip lines yung ginamit ko. Sa farm, 2 lang po kasi medyo maluwangan po yun. Isang bed po doon, 90 meters eh. So dito ang isang bed ko rito 9 meters lang. Okay?
1/10 lang po. Okay, so yan, ito po ay intended para sa taniman ng bell pepper. So ipapakita ko po sa inyo yung preparation hanggang sa pag-aani ng bell pepper. Kung ano ang ma-encounter natin along the way, i-update ko po kayo. Kaya kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe and interested po kayo, no, na masundan yung ating journey, yung ating reality reality series, no, ng pagtatanim ng bell pepper, ay mag-subscribe na po kayo. Kung pinapanood niyo po ito sa YouTube, subscribe lang po and click the notification bell para once na mag-update tayo, manonotify kayo. Kung ikaw naman ay nanonood sa Facebook, alam mo na ang gagawin mo. Follow mo lang ating profile, and then every time na magpo-post tayo ng mga update, ay makikita din po sa inyong feeds. Okay, so balik po tayo sa usapan natin. So ang drip lines po natin, ang linya ay 16 mm, and then ang distance ng mga butas ay 30 centimeters. So ibig po sabihin ng distance ng butas, ito po kasi yung emitter niya, hanggang doon sa second emitter, 30 centimeters po ang layo niyan. Okay, and then yung aking ginamit na secondary pipe, ito po ay D1 lang, yung kulay itim, yung nabibili sa mga hardware. 750 pesos lang po yan. Sa 750 pesos nga ba? So check nyo lang po, ano po sa ratio na yun, yung sa price na yun, yung presyo sa hardware. Ito naman po, ito namang ating mga drip lines, meron akong buy link, or meron akong link na i-share dito sa description. Pwede nyo pong bilhin doon, pwede na po kayong doon bumili. Okay, so yun yun po yung ating drip lines, no? At yan po yung ating activity for today. Ano pa ba? Ayun, naglagay po kami ng mga guide. Yan, mga maliliit lang na kawayan. Ayan, nilagyan lang namin para ma-maintain natin yung distance. Kasi po hanggang sa nagtatanim po tayo, nag-move po yan Naggagalaw-galaw po yung ating linya. Kaya naglagay po tayo ng tulos or guide para hindi po siya basta-basta mag-move. So ganito po ang magiging itsura niyan pag naitali na natin. Ayan tatalian lang natin ng wire. Ayan, talian lang natin, hindi masyadong mahigpit para hindi masugat yung ating linya. And then sa dulo, mapakita ko sa inyo, punta tayo sa dulo, tinali din namin yung dulo para hindi siya galaw ng galaw. Okay, yan, magtulos lang kami rito. So magkabilang side, and then tinalian ko ng banana twine, then tinali ko na dyan yung mga dulo ng drip lines para naka-fix. So hindi po siya gagalaw. Yan, same din po yan. Yan. Okay, so hanggang dun sa dulo. Yan, nothing unusual po, napakasimple lamang po mag-install nito. And yan, so makikita ninyo yung pong ating mga fertilizer ay sinisimulan na nating tunawin. So matutunaw na siya ng kusa yan, palubog po sa ating bed. Okay, so kaya maganda po na naka-raise po yung bed ninyo. Yan, then gamitin natin yung force, yung gravity force para pumasok paloob po sa inyong bed yung taba ng lupa. So ang lagay po natin dito, ito po yung konsepto. Every time po na matatapos yung crop, maglalagay lang kami sa ibabaw ng compost, ng usual, ng coco peat, uling, and then yung ating vermicast and guanopos, and then coco veran, then tanim uli. So ganun lang gagawin natin. So sisimplihan lang po natin para hindi po tayo masyadong mag-exert ng effort every time na mag-change po tayo ng crop. So no-till farming po, no-till gardening po yung ating i-implement. And then cocoveran po natin ito ng mulch. Okay, so ba't ang daming damo? Ayan, ba't may mga damo? Anong gagawin nyo dyan? Yung mga damo po na yung barsa nga po yan, mga mutha, nahirap pong puksain yan. Pero hindi ko na po yan bubunutin dahil cocoveran ko naman po ng mulch yan. Kusa na po yung madededs. Once na binlock natin yung sunlight yan, kusa na madededs yan. At disregard nyo lang yan. Okay lang yan. Ngayon, ano pa kailangan ninyo sa inyong drip lines? Yan. Dito, mas magandang example to. Yan. So ito yung valve. Yan. Kailangan nyo po ito, yung connector. Binubutas lang po yan ng 16 mm. Okay, ng butas. Then meron po tayong rubber grommet. Then ito pong valve connector na to. Then iroroskas lang po natin yung ating drip lines. So yan, ganun lang po kasimple pag-install. Okay, yung isa naman po may mabibili kayo mas mura.
Yun yung kulay blue. Wala po siyang valve. Mas maganda po yung may valve para po para makokontrol nyo yung daloy ng tubig dito sa linya. Katulad niyan, naka ano lang to, naka 1/3 lang yung naka-open natin. Okay? Para ma-distribute natin, malagyan ko ng tubig yung gawing dulo. Kaya ako to 1/4 open lang. Kasi okay naman yung daloy ng ano, tingnan nyo yung patak ng tubig, okay naman siya. So pag finul open ko po to, masyado pong lalakas yung pressure dito. Baka po hindi umabot sa aking unang linya, unang bed. Okay? So yun. Ngayon, may mas cheaper pa dyan? Meron po. Kung gusto niyo po, pwede po kayong gumamit, no? Yung kulay blue na connector saka mga fittings. Pwede po kayo maglagay dito ng T, then i-connect nyo na po yung inyong pipe. Okay, pwede nyo pong i-connect dito. Yan. Ano po yan, compatible naman. So i-cut nyo lang po dito, maglagay po kayo ng T na 1 by 1/2. Available po yun sa mga hardware. 8 pesos lang po yata yun. And then yun po yung pwede nyo i-connect kung wala po kayong makikitang ganitong mga valve. Okay, ito pong item na to, ilalagay ko na lang yung link yan sa description, para kung sakaling gusto nyo mag-implement ng same setup ay puntahan nyo na lang po yun sa ating video description. Okay, so yun ang ating task for today. Hindi natin masyadong inaapura. So conditioning po tayo ng soil, tinitreat natin yung soil. So naglagay tayo ng mga organic, then hinahayaan na po natin siyang mabasa. Pumasok po yung tubig niya sa loob ng bed. Then maglalagay po tayo ng JLF. May JLF po akong nagawa doon. Okay? And then tuloy-tuloy lang. Every morning and afternoon dilig lang po tayo. Okay, papakita ko sa inyo yung source ng ating tubig. So ayan po sundin nyo po. Ayan po yung secondary. Ba't andun sa dulo? Ba't hindi mo na lang nilagay doon? Kasi po guys, pag doon ko nilagay, lagi ko pong madadaanan. Madadaanan ko yung mga linya. Ayaw ko po nung lagi kong hinahakbangan. At least dito, free po ako dito sa gawi dito na maglakad-lakad. Ito po kasi yung main highway ko. Yan, ito yung daanan ko palagi. Dito ako palaging dumadaan. Palagi kong hahakbangan po yung ating valve. Mas okay na andito po yung ating mas okay na andun yung ating linya. Saka at the same time, meron po tayong extension dun later on, yung mga bed dun sa gilid ng pader saka sa labas. So dun na ako kukuha ng linya. So ayun po, yan po yung ating secondary pipe, secondary lines, nakadiretso po dito, then elbow, then diretso po dito. Okay, so yan, naririto yung ating fertigation system. Ayan, ganyan lang po yung setup natin. Meron po tayong venturi, may filter, then 1 inch, then galing po doon sa ating main source of line. Okay, so yun, ayun po yung ating anong tawag doon, overview sa ating activity for today. Ito po yung itatanim natin dyan, yung ating Aristotle. Ayan, dyan lang siya. Okay lang yan, gaganda yan pag na-transfer na natin. And yun guys, yun lang ang mai-update ko sa inyo regarding this bell pepper garden. So baybayan nyo lang po mga kaibigan, at i-follow nyo, i-follow ninyo at tingnan natin pare-pareho kung ano po magiging resulta ng ating pagtatanim dito sa ating harap ng bahay. Ito po ay garden. Yung farm po andun sa kabila, sa Biskaya. Ito po, nasa Palayan City po tayo, and titingnan natin kung mapapaganda natin yung bell pepper sa condition po ng klima ng Palayan. So yun lang, maraming salamat. Magkita po tayong muli sa susunod nating update. Okay, siguro susunod yung pagko-cover na ng mulch, and baka yung pagsiset up na ng timing ng fertigation, and then transplanting na tayo, and then waiting na tayo. Okay, so yun lang mga kaibigan, maraming salamat. Magkita po tayong muli sa susunod nating video. Mag-ingat po kayong lahat. Bye bye.